Paano kung ang Earth ay may gravity na katulad ng sa buwan? Napanood nyo na ba yung video ni Neil Armstrong, ang unang taong nakaapak sa buwan habang naglalakad sa surface nito? Parang lumulutang habang naglalakad dahil sa gaan ng kilos niya. Parang ang saya nun, di ba? Parang kang nasa malaking trampoline. Kakaiba kasi ang gravity sa moon. Mas mababa kaysa sa nakasanayan natin dito sa Earth, kaya mabagal ang bawat galaw. Pero naisip mo na ba, paano kaya kung ganun din kababa ang gravity dito sa Earth? Masaya ba talaga maging lutang? Palutang-lutang? O baka naman maging sobrang hassle to? Ano kayang mangyayari sa mga kotse, eroplano, o kahit simpleng paglalakad lang? Paano tayo makakakain, makakatulog, o makakapagtrabaho? Exciting kaya ito o malaking abala sa buhay natin? Tara, pag-usapan natin yan. Isipin mong isang araw, habang sarap na sarap ka sa pagtulog, bigla mong naramdaman na parang lumulundag-lundag ang katawan mo sa kama. Ala, anong nangyayari? Relax, may nangyaring pagbabago sa gravity. Bumaba ito sa Earth. Halos 1/6 ng dati nating nakasanayan, katulad ng gravity sa buwan. Sa buwan kasi, ang gravity ay humigit kumulang 1.62 meters per second squared, kumpara sa 9.8 meters per second squared ng Earth. Ibig sabihin nito, kung 60 kilograms ang timbang mo sa Earth, magiging 10 kilograms ka na lang sa buwan o sa ating bagong Earth na may mababang gravity. Wow! Mas sexy pala tayo sa buwan, no? Sa bagong gravity, una, ang katawan mo ay mag-a-adjust sa bagong environment dahil hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang muscles at buto mo laban sa gravity. Magsisimula itong manghina. Parang astronaut sa International Space Station na unti-unting nawawala ng muscle at bone density sa maikling panahon. Sa loob lamang ng ilang linggo o buwan, mapapansin mo na ang muscles mo ay humihina na at sa mas mahabang panahon, maaaring magkaroon ng pagbaba sa bone density. Ito ay dahil sa nabawasang mechanical stress sa katawan mo dahil sa mababang gravity. Sa mababang gravity, mapapansin mong namamaga ang mukha mo dahil ang fluids sa katawan ay tumataas na nagiging dahilan ng puffiness sa pisngi at paligid ng mata. Ang katawan mo ay magiging mas malambot at makikita mong parang mas bilog ang mukha mo. Medyo may pagkahampi-dampi. Maapektuhan din ang circulatory system, kaya mahihirapan ng dugo na bumaba mula sa ulo. Bagamat pwedeng magdulot ito ng problema sa blood pressure, paghinga at makakaramdam ka ng pagkapagod, matututo naman ang katawan mo na mag-adjust over time. Pati mga hayop, damay. Ang mga malalaking hayop na dati hirap sa bigat nila ay maaaring maging mas agile. Pero tulad ng tao, hihina rin ang katawan nila sa kakulangan ng bigat. Ang paggalaw sa bagong mundong ito na may mababang gravity ay magiging new experience para sa lahat. Ang mga simpleng galaw kasi tulad ng paglalakad ay medyo magiging kakaiba. Ang lakad ay magiging parang patalon, katulad ng napanood natin sa moonwalk footages. Pwedeng nakaka-excite ang lumundag-lundag, madali mong malalampasan ng isang bahay at parang palundag-lundag ka na lang papunta sa kahit saan mo gusto. Kaso nga lang, syempre delikado pa rin ito kung hindi ka naman kasing expert ni Olympic gold medalist Carlos Yulo sa paglundag-lundag, baka madisgrasya ka lang. Kung walang tamang pagsasanay, pwedeng masaktan ng mga tao sa maling pag-estimate ng distansya o puwersa. Kailangan makabuo ng mga bagong paraan ng paggalaw at espesyal na sapatos na may tamang timbang at mekanismo para mas makontrol ang galaw at makaiwas sa aksidente. Kapag humina ang gravity ng Earth, magbabago rin ang atmosphere dito. Sa mas mahinang gravity, mas madali para sa mga gas tulad ng oxygen at nitrogen na umalis mula sa atmosphere at mawala sa space. Dahil dito, magiging manipis ang hangin na bumabalot sa mundo. Parang katulad ng nangyari sa Mars, na may napakanipis na atmosphere kumpara sa Earth. Isipin mo na parang lobo ang atmosphere. Kapag mahina ang tali, mas madaling makawala ang hangin sa lobo. Ang magiging resulta, well, basic. Hindi na magiging ganoon ka-habitable ang Earth para sa mga tao, halaman at hayop. So, saan ka na ngayon pupunta? Is this the end? Kapag humina ang gravity at naging manipis ang atmosphere ng Earth, ang pagbabago sa temperatura ay magiging mas malala. Wala nang buffer na proteksyon, kaya mabilis magbabago ang init at lamig. Sobrang init tuwing araw at sobrang lamig naman sa gabi. Dahil dito, maraming lugar sa Earth ang magiging sobrang hirap tirhan. Maliban na lang kung makagawa ka ng mga advanced technology para mag-adjust.
Ang mas manipis na atmosphere ay magbibigay din ng kaunting proteksyon laban sa solar at cosmic radiation. Para masiguro ang kaligtasan mo, kakailanganin mong gumawa ng special suit at bahay na may matibay na proteksyon. Bababa rin ang air pressure, kaya mas magiging mahirap huminga, lalo na sa mga matataas na lugar tulad ng mga bundok. Kailangan mo nang magdala ng oxygen para lang mabuhay ng normal sa maraming lugar. Pero chill, dahil hindi naman mangyayari ito ng biglaan kung mababawasan nga ang gravity ng Earth. Ang proseso ng pag-escape ng atmospheric gases ay maaaring tumagal ng milyon-milyong taon at ang mga epekto nito ay unti-unting mararamdaman sa mahabang panahon. Kapag humina ang gravity ng Earth, siguradong apektado rin ang galaw ng tubig. Mas mahina ang mga alon sa dagat, kaya kung mahilig kang mag-surf, patay, baka mahirapan ka sa paghahanap ng malalaking alon. Sayang naman ang Siargao trip mo. Pwede ring magbago ang coastal areas dahil sa mas mahinang alon na makakaapekto sa mga marine life tulad ng isda at coral reefs. At kung umaasa ka sa balon para sa tubig, mas magiging challenging ang buhay. Dahil humina ang gravity, mahihirapan ng tubig na umakyat mula sa lupa. Ang mababang gravity ay nagbabago sa balanse ng mga puwersa tulad ng pressure at surface tension na tumutulong sa pagdaloy ng tubig sa balon. Kailangan mo ng extra effort o bagong paraan para makakuha ng malinis na tubig. Kapag tumina ang gravity, mas babagal ang pagtunaw ng yelo sa mga glacier at mas kaunting tubig ang mapupunta sa dagat. Kaya bababa ang sea level. Hindi na masyadong hinihila ng gravity ang tubig, kaya hindi rin ito tataas ng husto kahit mag-melt pa ang yelo. Dahil dito, magbabago ang climate. Mas madalas ang biglang ulan o bagyo dahil mas maraming water vapor sa atmosphere. Kung mahilig ka sa outdoor activities, mas unpredictable ang panahon. Sa huminang gravity, magbabago pati mga bahay at gusali. Kaya kung magpapagawa ka ng bagong bahay, malamang mala futuristic skyscrapers na ang style nito. Imaginein mo, mga building na abot langit at may skywalks na magkokonekta sa iba't ibang tower. Hindi na masyadong problema ang bigat, kaya sobrang taas at kakaibang disenyo ang pwedeng gawin ng mga arkitekto. Pero syempre, may challenge pa rin. Dahil magaan na ang mga gusali, mas madali silang matangay ng malakas na hangin. Kaya kakailanganin ng mga engineer ng bagong paraan para siguraduhin na matibay pa rin ang mga ito. Pati mga gamit sa loob ng bahay, kailangan nakasecure dahil mas madali na silang liparin. So pwede kang makakita ng mga bagong solusyon tulad ng magnetic floors para hindi magliparan ng mga gamit mo. Alam mo ba, kapag humina ang gravity ng Earth tulad ng sa buwan, kung mamamasyal ka sa ilog, makikita mo na ang mga buhangin at sediment sa tubig ay hindi na agad lulubog. Ang dating ordinaryong ilog ay biglang magiging isang magical underwater display na puno ng mga floating particles at mini whirlpools. Ang pagbabagong ito ay dahil sa mas mababang gravitational force na nagpapabago sa paraan ng paggalaw ng tubig at sediment. Mas madaling matatangay ang mas malalaking butil ng buhangin at mas matagal silang lulubog. Kaya ang ating mga ilog ay magkakaroon ng kakaibang itsura na parang isang alien aquarium. May mga magiging pagbabago rin sa mga halaman at hayop. Kailangan din kasi nilang mag-adjust para makasurvive sa bagong mundo ng mababang gravity. Isipin mo, ang mga puno ay pwedeng maging sobrang taas, parang mga higanting broccoli. Pwede silang lumaki ng napakataas. Baka makakita tayo ng mga kagubatan na parang mga cloud forest sa sobrang taas. Kung ang gravity ng Earth ay kasing hina ng sa Moon, mas madali na rin para sa mga ibon na manatili sa ere kasi hindi na nila kailangan ng maraming energy para lumipad. Posible rin na may mga bagong klase ng flying animals na mag-evolve. Imaginein mo, baka magkaroon ng mga butterfly na kasing laki ng pizza box dahil mas magaan na sila. At ang mga ibon, baka mas lumaki sila, parang lumilipad na dinosaurs. Pati ang mga isda at marine mammals ay kailangang mag-adjust sa bagong pressure at flow ng tubig. Isipin mo, baka makakita ka ng dolphin na tumatalon mula sa tubig at lumilipad sa ere ng ilang segundo bago bumalik sa dagat. Parang aquatic acrobat show. Gusto mong mag-travel by air pero may malaking pagbabago na. Sa bagong mundong ito na may mas mababang gravity, makikita mong iba na ang itsura ng mga eroplano. Habang naglalakad ka sa airport, mapapansin mong kakaiba ang mga eroplano. Dahil sa mas manipis na hangin, kailangan nilang baguhin ang itsura nito para makalipad ng maayos. May mga eroplano na mahahaba at maninipis ang pakpak, parang mga malalaking ibon na may mahahabang pakpak. Ang iba naman ay parang malalaking pakpak na lang at wala ng katawan. At may ilang eroplano din na may shiny na solar panels na nakadikit.
parang nababalutan ng makintab na tinfoil. Mukhang mga spaceship na. Pag take-off mo, mapapansin mong mas madali nang umangat ang eroplano dahil sa mababang gravity. Pero kailangan pa rin ng bilis para makuha ang sapat na lift. Mas smooth din ang biyahe dahil mas kaunti ang turbulence sa manipis na hangin. Exciting, di ba? Makakakita ka na ng mga eroplano na mukhang pinag-combine na plane at spacecraft at kaya na nila mag-travel sa mas mataas na altitude kung saan mas manipis pa ang hangin. Imaginein mo, sa susunod mong flight, feel mo na isa ka ng astronaut. Isa pa sa mga pinaka-exciting na pagbabago sa mundong ito na may mababang gravity ay kung paano nito pinapadali ang pag-explore sa space. Dahil sa mas mababang gravity, mas konti na ang energy na kailangan para makaalis sa gravitational pull ng Earth. Mas madali na ang pag-launch ng mga satellite at spacecraft. Isipin mo, sa dami ng launches, halos para mga bus na lang ang mga space shuttle na papuntang kalawakan. Baka sa hinaharap, may regular na flights papunta sa space station. Parang nagta-travel ka lang sa ibang bansa. Tapos, mag-selfie ka habang nasa space. Tapos, Earth ang background mo. Nice shot! #just woke up in space. Ang space tourism ay pwede maging mas mabilis ang development. Baka pag nagbakasyon ka, pipiliin mo na kung sa beach ka o sa buwan magre-relax. Dahil isa kang certified plant and animal lover, gusto mong magtanim ng halaman at mag-breed ng mga hayop sa bagong mundo na may mababang gravity. Habang nagsiset up ka ng iyong mga halaman, napansin mong iba ang paraan ng paglaki nila. Dahil mas mahina ang gravity, hindi na sila nagre-respond sa gravity tulad ng dati. Ang mga stems ng halaman ay hindi na tumutubo ng normal, kundi parang tumutubo na medyo paside. Ito ay dahil naapektuhan ng kanilang gravitropism o yung kakayahan nilang tumugon sa gravity. Kung ikaw naman ay nag-aalaga ng mga hayop, mapapansin mo na may epekto rin ito sa development ng mga embryo. Base sa mga pag-aaral sa microgravity sa space, nakita na talagang naaapektuhan ng paglaki at development ng mga organismo. Bagamat hindi pa sigurado ang epekto nito sa mga mammal tulad ng tao, posibleng magdulot ito ng mga pagbabago sa proseso ng reproduction. Dahil dito, kailangan mong mag-isip ng bagong paraan ng pagtatanim at pagpaparami ng hayop para manatiling sustainable ang production ng pagkain. Maaaring gumamit ng ibang farming techniques o mag-develop ng mga solusyon para maka-adapt sa mababang gravity. Kung athletic ka naman at gusto mong maglaro tulad ng football, medyo may problema tayo dyan. Dahil sa mababang gravity, ang mga simpleng sipa mo sa bola ay maaaring lumipad ng sobrang layo. Imaginein mo, ang kick na akala mo ay papunta lang sa kabilang field ay biglang lilipad ng mas malayo pa. At sa basketball naman, literal na high level na ang laro. Sa mas mahinang gravity, kayang tumalo ng mga players ng 6 na beses na mas mataas. Yung simpleng shoot, mas madali nang maging dunk at ang 3-point shot mas madali kumpara sa normal. Mas patalon ang laro, pero kailangan mag-adjust ng mga players dahil iba ang galaw ng bola at katawan ng tao. Hindi rin magiging mas mabilis ang laro dahil mahirap mag-accelerate sa ganitong gravity. Mas exciting nga siguro pero magiging magulo din dahil kailangang mag-adjust ng lahat sa bagong playing conditions. Ganito rin sa iba pang sports. So, kung pangarap mo makakuha ng gold sa Olympics, baka may mga bagong sports na o binagong rules para mapanatili ang fairness ng laro. Pero sigurado, ang isang sport na maraming magwawagi ay gymnastics. Mas madali na ang mga flips at acrobatics dahil sa mas kaunting gravity. Wow! Matutupad mo ang maging next Kaloy! Hindi lang sports ang maaapektuhan, pati na rin ang sining at kultura. Imaginein mo ang mga bagong mga dance moves na kaya mag-explore ng mas dynamic movements. Sa sculpture at architecture, makakagawa na ng mga designs na imposible noon dahil sa bigat ng materyales. Isipin mo ang mga malalaking sculpture na parang lumulutang sa ere. Baka makakita ka ng mga art installations na gumagamit ng mababang gravity para gumawa ng mga moving pieces na parang sumasayaw sa hangin. Mahirap bang gawin ang daily routines sa mas mababang gravity? Oo, imaginein mo, nagluluto ka at nagbubuhos ng tubig, pero hindi ito umaagos ng normal. Di ba parang nakaka-frustrate? Yung simpleng gawain na pagbuhos ng isang baso ng tubig o pag-flip ng pancake ay parang extra challenge na dahil hindi gumagalaw ang mga likido gaya ng dati. Kailangan mo mag-adjust at mag-develop ng mga bagong paraan ng pagluluto at mga kagamitan para magawa ito ng maayos. Pati pananamit mo, kailangan ding baguhin. Hindi mo naman kailangan maglagay ng pabigat sa damit katulad ng bato o kung ano pa. Pero baka kailangan i-redesign para mas komportable kang gumalaw sa mas magaan na environment. Sa mga sasakyan naman,
kailangan din ng malaking adjustments. Baka kasi habang nagbabike ka o nagdadrive, bigla ka na lang umangat. Kailangan mo ng bagong features para maiwasan ang pagkawala ng kontrol. Ang mga batang lumalaki sa ganitong mundo ay mahihirapan sa bagong challenges sa physical development, lalo na sa bone density at muscle strength. Kaya oo, mahirap nga ito. Di ba exciting din ang pagbabagong ito? Pero syempre, sa simula pa lang, ang mahinang gravity ay disaster na ang resulta. Isipin mo, unti-unting mawawala ang ating atmosphere, ihina ang ating mga buto at muscles at magbabago ang lahat ng ating nakasanayan, mula sa paglalakad hanggang sa pagluluto. Kaya naman, makikita natin dito na ang tamang measure ng gravity natin ay importante at nagbibigay sa atin ng balance sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang buhay sa Earth ay nag-evolve ng ganito. Sa huli, ang pag-imagine tungkol sa Earth na may gravity ng buwan ay nagpapakita sa atin kung gaano kahanga-hanga at natatangi ang ating mundo. Pinapaalala nito sa atin na ang bawat aspeto ng ating mundo ay konektado at nakabalanse. Kaya sa susunod na tumapak ka sa lupa, pasalamatan mo ang gravity. Sobrang galing niya. Kaya nga, gravity! Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.